Good day mga boss, at meron na naman po ako dito ang gagawing unit. So another video, another repair na naman po ang ating gagawin. At ang model nga po na gagawin natin ngayon ay Huawei Nova 5T. At ang problem po ay no power, not charging, and deadboot po. So combination na po ito ng Huawei Nova 5T. At ito na rin po ang solution sa Huawei Nova 5T na stock on charging logo lang po. So isa lang po mga problem po niyan. So dahil deadboot po ito, ang ating solution na gagawin dito ay CPU and RAM reballing lang po, kagaya ng ginagawa natin sa ibang model ng mga Poco, Xiaomi, Redmi, and Samsung. So pare-pareho lang po sila ng procedure. So malaki ang chance natin magawa ang isang unit na deadboot kapag ang kanyang CPU ay hindi pa po busted or palyado. Kasi kapag busted na ang kanyang CPU, hindi na po yan nabubuhay. Pero maliit po ang chance na bumusted ang CPU. Bihirang-bihira po yun mangyari. Nangyayari lang naman po yun, depende pa rin sa user. Kung masyado po talaga overuse, lalo na yung kaka-games, at pag tinamaan ng CPU at naging palyado, hindi na rin po yun nagagawa. So ang ating gagawin dito ay CPU and reballing. So pag sinabing CPU reballing, tayo po ay hindi dito magpapalit ng pyesa, wala po tayong papalitan, hindi tayo magbabawas ang pyesa, at wala rin po tayong idadagdag na pyesa, dahil i-chip off lang po natin or tatanggalin ang CPU and RAM, then i-reball. Paka-reball natin, ibabalik rin po natin sa kanyang PCB board. So ibig sabihin, wala tayong papalitang mga pyesa dito dahil reballing lang po ang gagawin. May mga nagtatanong po kasi kung ang reballing ba ay pinapalitan ng pyesa. So hindi po pinapalitan ng pyesa ang reballing ng CPU and RAM, dahil nga po ito ay nire-reball lang naman po. At sa mga nagtatanong nga po pala kung mabubura ang file kapag reballing CPU, wala pong mabuburang file kapag nag-reball po ng CPU dito. So lahat ng contacts nyo, picture, videos, or mga importanteng data, documents ay nandyan pa rin po yan. So sa mga gusto nga po pala mag DIY, be careful nga lang po kayo, dahil ang Nova 5T ay napakanipis po ng CPU at nabibend po talaga siya, at masyadong maselan ang kanyang board, laging nalilifted po. Kaya dapat sa mga gusto sumubok, kontrolado nyo po ang heat ng inyong ginagamit na hot air upang hindi po tamaan or masira ang CPU, upang hindi po masayang ang inyong pagre-repair po niyan. So ang aming mga tutorial nga po pala ay naka-upload sa aming YouTube channel na Gadget Site, at meron din po kami mga video dito sa aming Facebook page, TikTok account, pero mas madalas po ang aming mga full tutorial ay naka-upload po talaga sa aming YouTube channel na Gadget Site. So sa may mga ganitong problem po or ganitong issue, same issue, pwede po kayo pumunta sa aming shop, pwede po kayo mag-walk-in, pwede nyo po yan panoorin at hintayin habang ginagawa po namin. At kung kayo naman po ay malalayo kagaya nito, nagaling pa po ito ng provinces, pwede nyo po ipadala sa amin via LBC. PM lang po kayo sa aming Facebook page upang makapagbigay po kami ng exact details kung saan nyo po ipapadala. So yun lang mga ma'am and sir, watch the video, panoorin nyo po ito kung paano natin pinifix or inaayos ang ganitong mga deadboot issue.